happy birthday yung tatay ko. Happy birthday! Happy Sobrang birthday! Mr. Mendoza! 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 Happy birthday, Daddy Mendoza! Birthday po! Happy Happy birthday, Daddy! Welcome back! Mga kaaldab, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman tayo ng mainit na pinag-uusapan. So kaya po pala pumunta ang mag-asawa sa Bulacan. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Pumunta yung mag-asawa sa Bulacan. Well, natatawa lang po ako kasi ang daming natutuwa po sa akin. Halos talagang ramdam na ramdam ko yung presensya nila hanggang ngayon sa mga komento, di po ba? Na ayan, si Mr. Destiny, kaya ka kinakarma, ganito ganyan. Okay lang naman po yun. Kasi ako, hindi naman po ako namimilit. Di po ba? May kanya-kanya po tayong opinyon at pananaw. Bago tayo pumunta sa topic pag-usapan po muna natin to. Ang mga followers po ni Mr. Destiny, simula 2015 hanggang 2019 lang po yan. Wala po akong kinukuhang bago kasi wala naman po talagang sisimpatya sa akin. Wala po akong makukuha na baguhan kasi magtatanong at magtatanong pa po yan. Hindi katulad ng mga matatagal na mga mamis, mga titas, mga senyor. Alam po nila yung buong kwento. Alam po nila yung buong senaryo. Kaya hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Basta't pag nag-post lang ako, alam na po nila ang pinupunto ko. Yun po yun eh. Di po ba? Kaya ano man po yung sabihin nila na paasa, kulto, delulo, ayaw, hindi pa makapag-move on. Bakit nga po ba sila apektado? Di po ba? Although sabihin natin hindi, Mr. Destiny, huwag mo nang pansinin yung mga ganyan. Hindi, sinasabi ko lang po rito sa channel natin kasi nanonood din po sila eh. Nakikinig din po sila. Lalo na po sa mga baguhan. Di po ba? Although normal lang yan. Ibabash ako, kumbaga, hinahayaan ko lang naman. Ang gusto ko lang pong iparating sa mga baguhan kung bakit po ako hindi natitinag. Kung bakit po hanggang ngayon kampante si Mr. Destiny. Biruin mo, 2015, 2024 na nga po ngayon, di po ba? At papasok na nga po yung 2025. So, kaya nga po hindi nila ako natitinag kahit anong gawin nila. Tapos hindi sila makapag-update. Dahil babasagin ko po sila kasi wala naman po silang i-update eh. Hindi nila pwedeng pagmalaki sa akin na si Alden, si Maine, si Catherine magkasama. Hindi, wala po silang pagmamalaki. Wala po silang kumbaga po pwedeng ipagmalaki kay Mr. Destiny. Hindi katulad natin, di po ba? Na kumbaga, bakit natin nalalaman yung mga bagay-bagay na sensitibo at private? O, gayong nasa loob lang naman po tayo ng bahay. Yan ang sinasabi ko mga kaaldab. Kapag marami kang mga kaibigan sa social media na matatanungan, po ba? Lalo na nga po kapag may mga bagay-bagay na gusto mong malaman at paintindi, di po ba? Nandyan sila. Dito kaya mga kaaldab. Well, bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic, kung bago ka lang sa channel na to, at isa ka true-blooded Aldab Nation na nagmamahal, sila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga tita, at sa mga senior. Ito po pala ang rason kung bakit si Mengay pumunta po ng Bulacan. Birthday nga po pala ni Tatay Dab. At si Alden Richards naman nag-post na may photoshoot pala siya. Daw. Pero hindi natin alam kung anong oras matatapos yung photoshoot. Hindi natin alam kung ano nga po ba mangyayari pagkatapos ng photoshoot ni Alden. Yan yung mga simpleng katanungan na mapapaisip ka. O baka sabihin ng iba, bakit mas maaga naman ang punta nila? Dapat ngayon. Marami na pong bisita si Tatay Dad. Makikilala, kumbaga mapapansin na si Alden ng iba.
kapag nakita pa siya doon. Kaya sabi ko sa inyo, pag ganyan may mga birthday celebration, mas maaga po silang kumbaga bumabati. Yung sila natutulog para kinabukasan babatiin nila at siyempre sabay aalis na, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Sa ngayon, maging kalmado lang po tayo, maging kampante, di po ba? Kasi hindi naman po tayo padadala, hindi naman tayo, kumbaga, susuko. Kasi alam po natin ang buong istorya. Alam po natin ang buong kwento. Di po ba? Lalong-lalo na nga po ngayon na alam natin na wala si Alden. Walang ganap si Mengay. Tapos ang Itbulaga, sobrang baba nga po talaga. Nakakalungkot. Na pag nababasa ko po yung mga comment sa Facebook, sa YouTube. Hindi katulad ng Showtime, di po ba? Yung magpasikat ka 2024. Talagang pinagpepiestahan, lalo na si Jong. Di po ba? Hindi ko pinopromote ang Showtime. Sinasabi ko lang po ito para lang alam po ninyo, para lang po sa mga taong dumadaan na kumbaga nakakalungkot kasi kahit anong gawin ng Itbulaga, talagang kulang no? Parang may kulang, parang hindi talaga siya epektibo ng gusto, parang hindi talaga siya kumbaga literal na yung tipong pinag-uusapan, literal na talagang masasabi mo na ganito ganyan, etc. etc. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, maging matatag lang tayo. Huwag tayo padadala, huwag tayo magpapa-apekto. Kahit sabihin nila na, ayan si Mr. Destiny, paasa lang yan. Huwag po kayong padadala sa mga yan sinasabi nila. Although mga throwback lang pinapakita ko, pero masarap naman pong panoorin, di po ba? Hindi naman po tayo, kumbaga gumagawa lang ng mga fake news. Ang pinapakita ko lang naman, mga throwback video. Pero maganda naman po, di po ba? Mga throwback photos. Talagang kahit papaano, kikiligin pa rin po kayo. Di po ba? Real talk kaya mga kaaldab, kaya lagi lang po kayo kay Mr. Destiny. Hayaan nyo na lang po yung mga basher po natin. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.